144 square feet goat house project ang sinimula natin. Para naman mas maluwag ang space ng ating mga kambing, lalo na kapag nag-breed na tayo. At ngayong araw, tatapusin natin ang bubong. Tara, samahan niyo ako. Okay, so ngayon, itutuloy na natin at target nating tapusin ang ating bubong. So, di ba natapos natin last time itong side na to. Ang ating gagawin na ay itong side na to, pero dahil may mali tayo dyan, di ba? Babaklasin natin yan. Medyo challenging lang kasi mapipingkot-pingkot yung ating bubong, baka nga mapunit pa. So, ingatan na lang. Yun. Okay, umpisahan natin sa pagbaklas ng ating yero. Sundot-sundotin natin. Wala kasi kaming ibang gamit na pwedeng magamit. So, pupersahin natin yan. Talagyan na lang natin epoxy pag nabutas. Kaya syempre, umakyat na naman kami. Napalaban pa ang aking upper body sa pag-akyat. Hiyaw naman eh. Kaso nayuyupi ang yero natin. Delikado, baka mapunit. Kaya umakyat si Ade, ang aking pamangkin, para mag-back up sa taas. Okay, ito, mayroon ako ditong isang laborer. Natanggal naman namin yung mga pako, pero nagkakadamage siya. Ayun, ay hindi namin gawa, ha. Inupuan niya. Ewan ko dyan sa lintas. Pero, tutuwiran na lang natin. Okay, natanggalan natin yung isa. Ibababa muna natin para si John Paul yung magre-repair sa baba. Pupukpukin niya ng kauntian. Okay, yan. Yung mga damages, John Paul na bahala dyan. Tapos yung mga pinagbutasan natin, mamaya na lang ulit pag didikit natin, saka natin i-epoxy. Medyo pinupwersa na namin to kasi ito lang ang alam namin paraan. Pag yung natanggal na yung dulo, ginagawa namin, pinupukpok ng gampol, yun. Tapos ilulubog ko na lang yung pao na yun. Tapos ito, yung pako na to, pupukpukin na lang natin para wala na siya. Nice! At tinanggal na namin ang ibang yero at binaba. Syempre, hindi nakasama yung pinakadulo na yero. Bumaba ako para i-repair ang mga yero. Pingkutin lang natin. May pukpukin lang natin yung na-damage na part. Pukpuk dito. Pukpuk doon. At natuwid naman kahit paano ang mga nayupi na parte. Okay, na-realize ko na pag pala kompleto ng ating yero doon sa taas, paano tayo bababa. So yung scaffolding muna yung ating ready. Ipinwesto namin ang scaffolding. May kabigatan talaga. Mas madali ding umakyat. Nang mapwesto, umakyat na ako. At nagsimula na kami mag-akyat ulit ng yero. At nagpako na ulit. So yung pinagpakuan namin, nilagyan lang namin ng bulkasil yung gitna. Kasi ito namang gilid, kahit wala pa, kasi bago naman butas yun. So yung pinagbulkasilan natin, dito rin tayo bubutas para mas madali na. Iniakyat ang kasunod na yero. Natapos namin ang mga lumang yero at ngayon ay bago na ang ipapako natin. Okay, nailagay na natin yung mga yero. Naibalik natin ng maayos na. So okay na yung overlap. Mga bagong yero na tong iakyat natin. So ito na yung ating yero na bago. Di ba bumili pa tayong isa kasi nung nakaraan hinati natin yung isang yero kasi di ba na short tayo. At nagpako. Na nagpako. At nagbulkasil. At nagpako na naman. Okay, pampitong yero. Angat! Woo! Woo! Hayop yan.
pinakaunang pako dito, sala sa kahoy. Ayaw naman lahat eh. E di nagbulkasil na lang at inulit ang pagpapako. Okay. Yung kalahati na, yung ilalagay natin dito. Yung pampuno natin. Pang taklob sa aming kapalpakan. Pinako ito. Tatama ko yung pagkakamali ni Jean Paul. Tingnan yung pinagpakuan. Oh, yan o. Kita yung baba o. Tapos dito dapat. Kaya lalagyan natin ang bolt kasi. Okay, natapos na namin itong mga yero. At last, ay lalagay na namin ay palupo para masil na yung ating bubo. Kaya iniakyat, sinipat, at ipinako para hindi naman malipad. At habang nagpapako ako, pinulikat pa ako dahil napasama ang pwesto ko. Pero malayo sa bituka yan. Okay, yung palupo natin, iyan na lang natin siya. Ipapako natin ng dire-diretso tapos saka lang natin dadamihan mamaya pag nakapwesto na yung isang haba natin palupo. Okay. Looking good, looking good. Okay. Nakapako na yung ating pangalawang palupo. Palupo pala. Magsusukat na lang tayo ng konti doon. Siguro kulang-kulang kalahati na yun. Pero sa baba tayo maghahati at magmemerenda. Yan. Yan ang pinakamasarap dyan. Okay, ngayon medyo challenging yung pagbaba at pag-akit natin. Pero kayang-kaya yan. Basta tama yung pwesto ng scaffolding natin. Silpong ko yan! Bilis na! May huwag ng katambal. Okay, nakababa na. Merienda time! Appreciate lang natin ang itsura ng project natin. Mukhang tuna. Ayan o. Pwede na sa walang experience, di ba? Ayan o. Ganda na o. Kala mo tunay, di ba? Palupo na lang. Pero magmemorenda muna. Pero balik tayo sa merienda. Ito na ang pinakamasarap na merienda namin so far. Sprite? Matindi. Ano bilhin yung merienda? Monay. Masarap naman ang monay. Pero pag may palaman. Pero pag wala, ay talaga. Ay talaga namang agwanta pare-pare sa munay. Napagkaiga rin naman kasi gutom na. Pwede na yan, syempre. Bukitin na natin sa ating palupo. Tapos magmerienda, sinukat na natin at ginupit ang palopo. Nagtimort ulit kami paakyat. Mahirap na. Baka madisgrasya pa. Ipinwesto namin ang huling palopo. Okay. Lalagyan namin ng bulkasil itong dugtungan na to. Then, diba itong ating pako, nakaangat pa to. Lalagyan din namin ng bulkasil yung ilalim bago namin tuluyang ipako. Okay. Meron din. Hindi mo yung ano eh. Kailangan natin punuin to ng bulkasil para hindi mag-leak. Nilagyan na namin ng maraming pako at mga bulkasil ang iba pang part. Ito mo rin magbubulkasil na rin. Mamaya! Dahil yung buka! Hindi lang makita yung pako eh! And then behold, ito na ang itsura ng bubong ng ating project. Mukhang professional ang gumawa, di ba? Okay, natapos na rin oh. Talagang. Tapos din, sa susunod, maumpisa na natin yung parte sa ibaba. Pero ngayon, bababa muna. Yan. Oh. Nagbadali oh. Okay, dahil medyo madilim na, nakapalta kasi yung ating kambing kasi sila'y pasaway.
Kaya kailangan na silang pauwiin. Tatanggalin lang naman namin to and uuwi na sila. Oh, kaya ka na. Kaso, hindi pa sila agad umuwi. Dito siguro dati yung ilaw. Kaya kinailangan pa namin silang itaboy. Oh, napapaligiran na namin kayo. Pasok na. Pag makalat na gano'n. Yan, ilak lang natin. Okay, sa wakas, after ilang session, natapos din namin ang bubong. So sa mga susunod, yung ating ayusin natin yung ating sahig kasi kailangan ng additional suporta. Susuportahan din natin additionally yung ating bubong kasi medyo lumulundo. Pero easy yan. Mga may 7 buwan pa tayo tapos yan. Yun lang, maraming salamat. Subscribe and peace!